Subscriber si Lakbot Stories na naman sa puntong ito at ngayong araw, pagkikwentuhan po natin ang mga binahagi sa atin na Melky, Ricky at si Crescent. Lahat ng ito ay ipinadala po nila sa pamamagitan ng email sindakstories2008@gmail.com. At syempre kasama pa rin po natin walang iba kundi ang masarap na kape ni Lola Trinidad. Sabi ko nga sa inyo, follow and like na rin po ninyo ang Facebook pages ng Hilakbot Pinoy Horror Stories at Kape ni Lola Trinidad para makita po ninyo yung direct link at hindi na kayo magsisearch sa ating HTV merch or sa Shopee or sa TikTok. Nang sa ganon yung blue link talaga na direct, alam mo yun, pag-click mo, pupunta na agad doon yan sa ating HTV merch. So doon na makapag-order ka na, nang sa ganon ay hindi ka na mapunta-punta pa sa kung saan sa mga store. Kaya dapat yan ang dapat ninyong masundan. I-click ninyo yan at nang makapag-order ka na at nang sa ganon matikman mo na ang sarap ng kape ni Lola Trinidad. Butterscotch, favorite po natin yan. Caramel, the best din po yan. Barako para sa mga gustong magpuyat at dapat gising na gising at stay focused. Yan ang aking ire-recommenda sa inyo. Dapat kayo na rin makatikim para na sa ganun kayo na rin maging endorser po natin. But anyway, tatlong kwento ang ating pag-uusapan ngayon. Umpisahan natin sa kwento dito. Actually, ang dami. Kwento, unahin natin kay Melky. I am back, Sir Red, for some stories na naman. Ito pong aking ibabahagi sa inyo. Pasensya na pero halo-halo. Some are our experiences nung high school and some are passed on to us by our butihing teacher. Ako po ay nag-aral sa isang kilalang high school sa Davao del Norte and hindi ko na po i-mention ang school. So heto na ang ilan sa mga pili na kwento niya. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Yung unang kwento niya ay pinamagatang amoy gisado. Gutom naman to. Sabi niya, there are so many times kasi na pinagtatakhan namin kung bakit amoy parang may naggigisa. Na akala namin sa kantin lamang, yung bang parang may niluluto o inihahandang ulam. But then a couple of times na naaamoy namin ito, doon namin nakikita naman o napagtatanto na wala naman pong nagluluto sa kantin. And there was a time, pero hindi pa ako sure kung pinagloloko lamang ba ako ng kaklase namin or totoo na meron talagang ganun. Pero may nakita daw silang balat ng sibuyas doon sa kawayanan na matatagpuan sa likod ng admin building namin. Malapit po pala yung room namin sa admin building. But anyway, marami rin po nagpapasalin-salin na stories doon na may mga nilalang nga na nakatira daw sa may kawayanan. So baka sila po yung nagigisa or nagugutom lang din sila tulad nating mga tao. Ito naman pong susunod kong kwento ay tungkol naman sa pag-ring ng bell. Ito po'y nangyari nung ako ay second year. Meron po kasi kaming roleplay noon sa literature and English subject po yan at dahil dito, we often stayed late at night sa room para mag-practice pero kadalasan nagiging bonding night na lamang namin yun. Talagang tipikal na mga estudyanteng nagpa-practice. Hiyawan dito, hiyawan doon, as in maingay. Tawanan, then konting trip, tas magtataguan, yung bang parang playful kasi kami nun. And then one time, this was a first-hand experience of mine pala. I'll explain the orientation lang nung room. So ganito daw ang itsura. Mga chairs sa front, and then may locker daw sa likod. Nakasandal yung shorter side sa dingding ng CR. And then yung CR ay nandoon sa gawing kaliwa. And then yung likod ng locker is yung quarters ni ma'am. So parang
2 meters by 1.5 meters yung space pa yun. Sabi niya. So pagpasok mo ng quarters ni ma'am, andun yung table. The typical table ng isang teacher. Yung may malaking space sa ilalim para lagayan ng paa, sabi niya. And lastly, hindi po enclosed yung espasyong iyon ni ma'am. Doon sa dulong part dahil may dingding ng CR, so one-way entrance and exit lamang. 2 of my classmates ay nagtatago and I already passed by kung saan sila nagtatago, like nasa ilalim lamang sila ng table ng advisor namin. Pero hindi ko sila nakita kahit sinilip ko na ang ilalim nun. So I just looked for them somewhere else hanggang napagod na lang ako and nag-practice na lang ako ng mga linya ko dahil hindi ko na nga sila makita. And all of a sudden, lahat ng naroroon po sa classroom ay nakarinig po ng mga sigawan na nanggagaling doon sa advisor's quarter. Sila po yung mga classmates ko. Patakbo po sila na patungo sa amin. Sa tansya ko ay kabadong-kabado sila dahil bukod din sa pawis na pawis ay namumutla sila. Hindi pa naman namin natatanong kung ano ang nangyari pero agad na silang nagkwento. Ang sabi nila, nagtatago daw sila under the table and then they saw someone na dumaan. Ang akala daw nila ay ako yun dahil sumilip pa nga daw ako. Nagtaka sila kung bakit hindi ko daw sila nakita. Tama ba? Nagtaka sila kung bakit hindi ko sila nakita at umalis pa daw ako. And then after a while, may naglakad daw na nakaitim na dress. Abot hanggang floor yung dress and then naglakad lang going doon sa may wall ng CR. And then, after a few minutes, bigla daw may nagpatunog nung bell na nasa table ni ma'am. Walang tao na malapit or what. And then yung nakadress daw na black ay hindi na bumalik sa dinaanan. Like wala naman daw lulusutan or mapupuntahang iba since CR wall na nga yung dulo ng quarters ni ma'am. Kaya doon na daw po sila lumabas mula sa ilalim ng table at nagsisisigaw na sila at hingal na nga silang tumakbo papunta sa amin. And take note, na-realize lang din namin na walang kahit sino po sa amin nung moment na yon ng nakaitim na dress. And busy na ang lahat sa practice nung nagtatago pa rin po sila doon. Ito naman po ay nangyari isang afternoon sa ICT lab. Recognition na in a few days and yung section po namin ay inatasan na gumawa ng mga imbitasyon and other docus for the said event. So one time, ako at yung classmate ko, just call him Adi, ay gumamit ng computer sa ICT lab. Natagalan kami doon dahil nagtatalo pa kami sa right positioning ng mga event details, gayon din yung front and back page and etc. When suddenly, nakarinig po kami ng sound na nanggagaling sa kabilang ICT lab. Naghihilahan ng mga upuan at ang lalakas ng pagtatype nila sa keyboard. Marami naman kaming naririnig na haunted stories mula sa building na iyon pero yung first hand na maranasan mo as in OMG talaga, Sir Red. Kaya ayon, minadali na namin na ginawa lahat yung mga gagawin namin since na-realize namin that we were the only one na naroroon po sa entire building dahil busy ang lahat ng estudyante and teachers sa pagpe-prepare sa recognition. So marami pa po siyang ibabahagi at nais ibahagi sa atin ng mga istorya. Alamin po natin ito sa mga susunod na compilation or mga isasubmit pa niya. Kaya dito po kay Melky, kung meron ka pang karagdagan, send mo na agad yan sa sindakstories2008@gmail.com at nang alam mo yon, makompile, mapag-isa na natin lahat-lahat ng iyong mga kwento tungkol dyan sa mga naging karanasan ninyong kababalaghan syempre sa inyong eskwelahan. Maraming salamat.
sa inyong pag-share. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Well, in fact guys, itong iba pang mga bahagi ng kanyang kwento ay galing naman or ikunento na daw sa kanila ng kanilang teacher. So yun ang ating aabangan at syempre sa isang buong compilation natin dito po sa Sindak or dito sa Hilakbot. So abangan nyo na lamang po yan. Pero alam ko, o-order ka na ng kape ni Lola Trinidad. Nako naman, ngayon 2025, gawin mo ng New Year's resolution na matikman by hook or by crook ang kape ni Lola Trinidad. Nako naman, drip and steep coffee po yan. So bahala na po kayo mamili ng favorite ninyo o ng choice ninyo dyan na either steep or yung drip. Pareho lang naman po yan. Basta all natural, all organic po ang kape ni Lola Trinidad. Tikman mo na bago matikman ng iba. Ikaw ba, meron ka na bang idea kung saan itong high school daw na ito? Sa Davao del Norte ba? Tama ba yun? So kung meron ka, wag mo nang babanggitin sa comment section ha. Baka sakali din na ikaw ay ka-batchmate or schoolmate nitong si Melky, ang ating first sender. Basta wag nyo na lamang pong huhulaan kung saan banda at wag na tayo mag-drop ng name kasi syempre tinago na ng ating sender eh. So ganun na lamang po usapan natin ha. Anyway, ito naman ang ikalawang kwento ay nangyari naman po kay Ricky. One of your new followers daw at hoping na manarate po ninyo ito. Nangyari po ito ng Feb 2022. Teens and girls sila pareho. Nung maliliit pa po kami ay naging magkalaro kami at hanggang sa pagtanda namin ay close pa rin po kami. Tawagin na lamang natin sila na sina Leyan at Lizelle. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. February po yun at malapit na ang birthday ko. Actually 2 weeks before po ng birthday ko nang tumawag sa akin si Leyan at sabi niya ay dumalaw naman daw ako sa kanila kasi daw baka hindi na kami magkita dahil akala ko nga po noon ay mag-a-abroad siya ulit since OFW naman talaga siya. Pero 1 week before ng birthday ko, very unfortunate Sir Red, ay inatake po sa puso si Leyan and sadly sumakabilang buhay po siya. Doon ako biglang napaisip na yung pagtawag niya sa akin na iyon ay hindi kaya't premonition. So nung burol niya, dumalaw ako. Nakita ko si Lizelle na nakuupo at nakatalikod sa akin at may nakaakbay sa kanya. Hindi ko muna nilapitan si Insan Lizelle dahil may kausap siya. So habang naghihintay ako, may tumawag sa akin. Tinatanong kung dadalaw ako sa burol at ang sabi ko naman ay andun na ako at bigla na lamang pong naputol yung linya. Pagka-off ko ng CP, wala na po'y nakaakbay kay Lizelle kung kaya't nilapitan ko na at nabanggit ko nga na may tumawag sa akin. Pinakita ko pa nga yung CP number hanggang sa bigla na lang napaiyak si Lizelle at sinabing yun yung bagong CP number ni Leyan at ito daw ay regalo niya sana sa kanya. Natahimik ako pero naitanong ko kung sino yung tumawag. Sabi ni Lizelle ay wala daw na gumagamit nun dahil ibinalik na nila sa box. Tinanong ko kung nasaan yung kausap niya kanina. Hindi ko kasi nakitang umalis. Pero sabi ni Lizelle, wala daw siyang kausap. Akala ko nga noon Sir Red ay nagbibiro lamang siya hanggang sa sinabi kong nakaakbay pa nga sa'yo kanina eh. At naluha na naman si Lizelle at naramdaman nga daw niya na mabigat ang balikat niya talaga kanina. Napagkasunduan namin na maaari yung tumawag at yung nakaakbay sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang kambal na si Leyan. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat sa kwentong iyong ibinahagi. Si Ricky, ito pala ay nasa Facebook. At tulad po ni Ricky, pwede rin kayo mag-PM dyan. Messenger, ay sendin nyo ang iyong kwento dyan kung sakaling mas convenient ang Facebook sa inyo. Like and follow na rin po, padamihin nyo na rin po yung ating mga followers, yung bilang ng mga likes ng ating Facebook page, ang Hilakbot Pinoy Horror Stories. Once again, maraming salamat sa mga katulad ng mga naghihintay ng kanilang mga kwento na ma-feature. Please lang, abangan nyo na lamang po yung ibang update. Kung hindi man po natin ma-SHS yan, isasama na lang natin sa mga regular na compilation. And irerelay ko na lamang din po sa inyo kung meron mga, lalong-lalo na sa mga nagtatanong yung mga makukulit na nagtatanong kung may book 3 pa daw ba ang JHS. Base sa unang meeting namin ngayong taon na ito, palarin man at hindi busy si GY Jones, gagawan daw po niya yan. At saka nasa table na yung usapan, it's either mamili kayo kung book 3 ng JHS nila Father Marcus or yung spin-off nitong kanilang kwento. So abangan nyo na lamang kung ano yung ihahatid namin. Pero alam ko sa puntong ito, sana ngayon may-ere na rin ang No Sleep Horror Stories ni Kuya Soju. 13 episodes po yan, magkakaiba-ibang kwento at parang mga short, one shot lang kasi ito So sana pag pakinggan ninyo at syempre ma-share ninyo yung kada episodes natin. May Draven Black ba tayo? Soon, abangan po ninyo. Sa Red Diaries, itatampok natin yung iba pang mga istorya, lalong-lalo na po ng ating kaibigan na si Sixth Hokage. So maiba naman daw po, suyang-suya na siya sa horror Kaya pagbigyan natin siya na magsulat ng kanyang mga kwento sa love story. So abangan nyo naman yan, syempre sa Red Diaries Tagalog Love Stories. Anyway, pinakahuling kwento naman po natin ay galing po dito kay Crescent at siya ay nagpadala nito sa ating email. Isa daw po siya sa mga silent listeners at na-discover lamang daw niya tayo sa podcast dahil naghahanap lang siya ng mga horror story podcast daw. Nag-enjoy ako sa pag-narrate and side comments nyo. Sabi niya, actually ako po ay naninirahan na ngayon dito sa Australia. However, itong story na aking ibabahagi ay nangyari po sa aking hometown which is Cebu. Medyo mahaba po itong kwentong ito pero sana po'y maintindihan at sorry na lamang po in advance sa mga typos. Sleepwalking and sleep paralysis daw po yung gusto niyang i-share sa atin. So, eto na ang kanyang kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Konting background lamang po. Nung elementary ako, meron na kasing mga nagsasabi sa akin at nagpapatutuo yung sa aking mga sleepwalking incidents. May times na nakikita daw nila akong lumalakad at lumalabas ng room nang hindi nababangga sa door at maayos ko pang napipihit yung doorknob na as if gising ako. Minsan nakikita nila akong nasa stairs at sumasandal lamang daw doon. Pero there's this one time na nanghilakbot talaga si mama ko dahil sa kanyang nasaksihang ito. I was in grade 4 po nang maganap siya. Ito yung time na pumunta kami sa bahay ng auntie ko at nag-sleep over kami doon kasama ng dalawang brothers ko and sina mama at papa. Usually po, pag doon kami natutulog sa living room at naglalatag lang po kami doon ng extra mattresses since malaki talaga yung espasyo. Yung living room po, konting lakad lang sa left ay kitchen na and may door going na sa back area ng house. Yung gawing likuran po ng house ay marami pong mga nakatanim na mga puno at makakapal na mga grass. So base sa kwento nila, habang tulog na po kaming lahat sa living room ay nagising pa si mama ng madaling araw kasi napansin niyang wala na daw siyang katabi, who is ako. Since off po yung ilaw, hinanap niya po ako hanggang napansin niyang nakaawang na yung door papunta doon sa likurang bahagi ng bahay. Nagtungo siya doon at nakita niya daw po ako na nakaupo sa sahig sa labas ng pinto at tinuturo
ang isang puno na parang sampalok ata yun kung hindi ako nagkakamali. Habang nakaturo daw ako doon ay nagsasalita daw ako. Nang lumapit si mama sa akin, nakita niyang nakapikit daw ang aking mga mata pero kausap ko yung puno na iyon. Tiningnan daw ni mama ang puno kaso makakapal na dahon lang ang naroroon at bigla daw pong sobrang lumakas ang hangin. Halos nagsasayawan na nga daw po yung mga dahon na iyon sa sanga ng puno. Dali-dali daw akong ginising ni mama at inalalayan pabalik sa loob ng bahay. Ikinento niya ang lahat ng iyon kinabukasan sa akin pero hindi ko po ma-comprehend dahil wala po akong maaalala. Sinabihan na lamang ako na wag na daw ako na maglaro ng patintero sa labas o kaya wag na daw pong maglaro ng maghapon kundi ay papaluin niya ako. Sabi pa niya, matulog na lamang din daw ako ng maaga. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat sa kwentong ibinahagi ng ating third and last sender na si Crescent. Ngayon po nasa Australia na daw po siya. Maraming salamat, regards sa inyo dyan. Ingat po kayo, stay safe ha. Lalong-lalo na syempre, alam ko pag mga ganitong panahon ata medyo malamig-lamig na dyan. But anyway, kung sakali meron din po kayong iba pang mga kwento at katulad dito kay Crescent, kung may ihahabol ka pa, hindi lang second, third story, fourth story, meron ka pa dyan, habol mo na, i-PM mo na kami or i-email na sa sindakstories2008@gmail.com. And pakiusap ko na lang din po sa lahat din ng mga nais pong magbahagi ng kanilang kwento. Wag ninyong pressurein yung inyong sarili na isend agad ngayon. Kung meron ka pa talaga mga story, mag-take time ka lang na o bigyan mo lang oras na isulat lahat yan para minsanang send na sa ating email para hindi din po siya natatabunan at nakakaligtaan namin. Lalo na kasi minsan nahihirapan na rin daw po si Admin Clay na idugtong yung kwento ninyo doon sa kung ano yung una ninyong sinend, sabi niya. So baka kaya nagkakaroon po lately, lalong-lalo na nung 2024 na parang nauulit yung kwento na i-record na ano kasi kung ano lamang po yung binibigay sa akin ng ating mga admin, yun lamang din po ang aking ninanarrate, yun lamang din ang aking binabasa. Unless maalala ko siya, yung bigla bang nag-snap siya sa memory ko na parang nabasa ko na to, parang ganun. But anyway, tulungan nyo na lang po kami kung meron pang at saka parang mala compilation yung kwento ninyo. Just take time na magsulat, mag-compose. Minsanan na po nabagsak, minsanan na po nating i-record, minsanan na rin po ninyong isend sa email para mas mainam yon, para wala tayong makakaligtaan sa mga kwento ninyo. Ipagpapatuloy natin yung iba pang mga compilation, lalong-lalo na syempre itong mga kwento na ibinabahagi natin sa SHS. Kaya abangan nyo na lamang po syempre dito sa Hilakbot YouTube channel. Hanggang sa susunod po natin na kwentuhan at sana nga ay tulong kami ngayon na makarelieve sa inyong stress habang kinikwentuhan namin ano man ang inyong ginagawa, mga OFW o kaya mga nandirito lamang sa Pilipinas. Maraming salamat po. Ako pong muli si Red, channel members, mga silent listeners, mga regular listeners po natin from the very start, from day one, maraming salamat. Tuloy-tuloy lamang ninyo ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid. HTV Positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, 9:00 ng gabi. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.